Mga boss, welcome back at nakapila kay Kuya. Dito lang to sa malapit sa amin. Nakalimutan kong pangalan pero andun sa listahan. Tingnan ko nga. Sino ba yung may-ari nito? Si Kuya. Walang pangalan. Hindi ko na lista. Restoration to kasi nung pinapacheck niya sa akin, binuksan namin. Nakita ko na agad yung mga problema. Kalawang pa rin na yan. Yan. Yan, ayan o. Pansin nyo naman. Ayun. Yan. So, dating gawi. Kalas lahat, tapos hugas, palit kalawang din. Putok yung dalawang fuse nito. Yan. Mapapansin nyo. Ayan. Putok yung dalawang fuse. Yan. So, tika lang, i-text ko muna yung may-ari para alam niya. Para ano din natin, masabi din natin sa budget kung may limit ba or ano. Okay, so ito pala ay nagkasundo na kami ng may-ari sa price. Kumbaga parang pakyawan na to. All in na kung ano sira sa ganung presyo ay ako nang bahala. Kung napansin natin dito, putok yung fuse. Tapos malamang yan may sirang power transistor tapos kinalawang. So bali ganun kasi kaya yung mga nagtatanong sa akin magkano labor, magkano ganyan. Wala po tayong standard pricing or labor dito sa mga ganito. Kasi nagbabari yan depende sa sitwasyon ng amplifier. Mas prepare ko kasi yung ganun para maging makatarungan yung natin. Kumbaga, ang tinatawag doon na equity, hindi equality. So yung equity, kung ano yung nararapat. 'Di ba? Kung ano yung nararapat. Kung konti lang ang sira, di pwede mong mas madali, pwede mo namang i-adjust na lang yung labor. Kung medyo malaki naman ang sira at mahirap gawin, pwede ka magpataas ng labor. So, hindi tayo dito parang although ang standard na practice ay fixed labor tapos pyesa, tayo naman ay nagbabari tayo kasi ang estado naman ng tao iba-iba din. 'Di ba? Ini-implement natin dito sa shop ang equity. Yun lang. Tuloy tayo. Bali, this time, ang gagawin natin ay iba. Ano ba? Iba? Parang mali ata yung sinabi ko. May dagdag. Kumbaga, kadalasan sa mga vlog natin ay yung very common or traditional na ginagawa natin na uhugasan yung board, papalitan yung kinalawang, pagkapalit ng mga piyesang kinalawang, wala. Pag testing, okay na. This time, hindi magiging effective kapag ganun lang yung gagawin natin, mga boss. Bakit ko nasabi? This time, kakalasin pa rin natin to, pero bago natin ibalik, kailangan natin i-check na yung mga pyesa. Gawa ng, ang napansin ko nga dito, putok yung dalawang fuse. Worst case scenario dito ay pwedeng maubos tong power transistor, masira lahat. At madalang naman mangyari niyan kasi kadalasan sa mga na-encounter ko, isang channel lang ang nasisira at the maximum of 4 nasisibak. Kadalasan 2 or 3. Pero ganun pag 3 kasi inaapat ko na. Tapos may mga sunog. Yan. Kabilaan. So 2 channel yung nasunog. Saan ba yan? Itong sunog na resistor na to ay kung hindi ako nagkakamali, 3K to. Tingnan nga natin. At okay, mali nga ako. Okay. Okay to, papunta to dito sa OCP. Yan, OCP. Ibig sabihin, minsan ang nangyari diyan, distortion na yung lumalabas sa papunta sa speaker kaya nasusunog yan. Minsan naman itong Subil network ng yung RC filter niya nasusunog din tong 10 ohms. Minsan mga boss, hindi nyo namamalayan. Shorted din to minsan. Nakakalimutan ko lang isabay sa video ko pero pag naka-encounter tayo one time, i-demo ko sa inyo na mayroon ding nasisira na 104 na shorted. So, kailangan natin dito, pakalinis natin, pagkapalit natin ng kalawang, sabay na natin i-check yung mga pyesa. At saka yung power transistor kung ilan ba yung nasibak dyan. Kaya hindi lahat talaga ng nagpapalit ng kalawang ay gumagana agad. Depende sa sitwasyon. At ang nakadali nito mga boss ay hindi baha, hindi natuluan.
At tingin ko ipis. Yung ipis na maliliit. Tingnan mo yung ipot ng ipis, yung mga ano dyan. Andun, tingnan nyo sa ano. Pinahayan ng ipis. Ayan, oh. Naku po. Delikado yung IC dito sa display. Pwedeng masira. Ayan. So, pag inanuhan na ng ipis to, pag nasira yan, pwedeng wala ng display yan. Yan, pwedeng wala ng display. So, potentiometer, okay lang na kalawangin tong potentiometer kasi mapapalitan. Yung mga potentiometer natin may mga kalawang na rin. Oh. Yan. Pero ito, sana pag nilinis natin ng thinner ay ano, so natira talaga ng ipis yan, mga ipot-ipot na yan, oh. Mga dumi ng ipis yan. I-check din natin yung switch. So sana may display pa siya. Pero pupunta naman yung may-ari mamaya, ipapaliwanag ko naman yung nangyari dyan para makita niya. Ay, malabo. Malabo niya yun. So ito, mga bahay pa ng ano, yan yung ipis, oh. Yan. Yung pinagpalitan ng ano. Yan. So, hinaantay ko kasi ano, Porocos. Hinaantay kong gumanda ang panahon. Ayan, ano ba yung nangyari sa ano? Alabo. Yan. Hinaantay ko kasing gumanda ang panahon para mahugasan na to. Okay, update ko lang kayo mga boss pag ano na. Pag nangyari na natin. Okay. So mag-check tayo ng transistor kung saan ang may tama. Kung itong apat na to or apat na to or kaya lahat. Dahil ang nangyari nga putok yung dalawang fuse. Ang gagawin natin ay yung output nito, ito na yung coil. Tapos yung output din dito. So ito din. Yan, coil. So gagawin natin ay ilalagay muna natin dito sa isang terminal ng fuse yung papunta na dito sa mga transistor. Check natin kung may shorted. Kabila naman. Tapos baliktarin natin. Okay. Okay, may palo. Ayan. So mapapansin nyo yung reading. Para hindi maguluhan. Yan. Oh, hindi nakaset yung tester natin. Nasa, kung sa ohms tayo tumitingin, nasa 20. 20 ohms. Pero hindi exactly 20 yan kasi ano tayo? Hindi naman technically resistance yung hinahanap natin kung hindi yung shorted. So kung mas mababa yung resistance dito sa kabila, possible na dito ang sira. Okay, isa-isay natin dito. Ito na yung output niya, yan papunta na sa coil. Oh, kita niyo yan, 2 ohms. 0, 1, 2, 5, 10, 20. So kasi naka times 1 tayo. Naka times 1 tayo. Okay? Okay, yan. So dito, yun. Diba? So mas shorted tong kabila. Possible na andito yung shorted. Check natin. Okay, baliktad. Oh, yan, 'di ba? Kabila pa. Oh, 'di ba? Kabila. Oh. 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 Parang parehas ah. Baka mamaya. Ay, hindi. Baliktarin natin. Okay, hindi. Punta natin dito. Yan, shorted talaga. Ayan. Shorted talaga. Ito mukhang walang tama. Kasi pagbalik ano eh. Kunti lang yung resistance. So possible na dito talaga. Kumpara natin na steady ko yan. Check natin dito. Tingnan yung reading. Nasa 2. Dito sa kabila, nasa 20. Yan. Hindi naman kailangan ano, resistance yung ano, hinahanap natin yung pinaka-shorted. So kakalasin ko tong apat na to. Then titestin natin kung ilan yung sira dyan para sigurado. Then i-check pala natin yung mga base resistor. Oh, naputol na. Napubuo pa sana kaya lang naputol na dahil may kalawang. Ito, buo. Kalawang na mga boss. Ayan o. Hinahin na ng kalawang. Kung napansin nyo yung ano.
Wala na, kinalawang na times 10 ang zoom. Grabe. So mga emitter resistor na lang i-check natin kung okay. Okay. So hindi yan shorted, talagang ganon yung basa niyan kasi below 1 ohms yan. Okay, good yung emitter resistor. Check natin dito, then saka na tayo magpapalit ng kalawang. Okay? So papainitin ko muna yung panghinang ko, cut ko muna. Okay, nakalas na natin doon. Ito na. Isa-isahin natin. Gamit yung analog na tester. Alam nyo bakit analog ang ginagamit? Yan na kasi nakasanayan ko Pwede namang digital, di ba? Pero mas prefer ko to. Okay, check natin. Balik ka rin natin. Sibak! Base emitter, base collector, sibak. Shorted. Okay. Yan, base collector, base emitter, okay. Balik na rin natin. Base collector, base emitter. Yan, okay. So ito yung base collector emitter. Okay to. Sunod. Okay. Okay. Balik na rin natin. Hindi okay. Hindi rin okay. Sunod, itong isa. Okay. 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 So mga boss, dalawa yung ayos, dalawa yung sibak. Tabi na natin yung sibak. Ibabalik natin itong ayos, tapos mag-a-add tayo ng transistor. Pero bago yan, ay simulan na natin yung operasyon. Operation palit kalawang. Operation palit kalawang tayo. Yan. Ay, mga kinalawang dyan, sisimulan natin sa channel na to. At saka lahat ng emitter base resistor. Ito, ginalaw ko lang naputol na, kalasin ko lahat yan, tapos papalitan. So dito muna, medyo mababang proseso to, baka abutan ako ng bukas dito, kaya ikakat na natin. Basta ang ibig sabihin lang natin dito, sa mga hindi makakaintindi o hindi makakuha yung ginagawa natin, baka mapalatangan na naman tayo na, boss, ba't mo kinat? Kailangan step by step. Kakalasin ko po yan isa-isa, tapos titingnan ko yung mga tapos gagamitan ko yan ng magnifying glass para makita ko kung alin talaga dyan pinalawang sa hindi. Okay, so solvehin ko yan. Tsaka chichik ko din tong Pag may shorted dito sa dalawang to, yung pinaka driver transistor, matik yan may nadamay. Kaya pag naging okay naman to, malaki yung chance na okay dito. At kung mapapansin nyo tong board na to, itong ganitong board ang gusto ko kasi hindi ito nagkakaroon ng corrosion. Hindi katulad sa Kevlar. Yan. Okay, simulan ko na. Update ko na lang kayo mga boss mamaya. Okay, mga boss, inaabot na ng gabi tayo. Tingnan nyo sa labas. Gabi no. Bali, natapos na natin ito. Ganito karami mga resistor na kinalawang. Dalawang power transistor. Nagpalit tayo dyan. Saan nababanda? Dito. Tapos fuse. Yung dalawang fuse na putok. Ayan. Tapos, ano pa ba? Tapos ng fuse na putok, yung dito rin, binalik na natin yung relay. Maglalagay lang tayo ng capacitor na bago. Then okay, malinis na rin yung board niyan. Ayan, malinis na rin. Okay. Bukas yung naman, kasi gabi na yung sa harapan naman. Update tayo dito, nasimulan ko na yung ayan na yung mga tinanggal ko, yung doon sa mainboard yan. So, ayan may mga kalawang na rin pala Kita ba? Masilaw lang. Yan, hanggang doon, yan. Magpapalit tayo dito ng mga kinalawang. So, isa-isahin na lang natin yan. Pag tapos hanggang doon sa kunti na lang to, baka matapos ko na to ngayong araw. Okay mga boss, tuloy natin tong bali natapos ko na. Ang dami kong pinilit ng resistor. Mga kinalawang dito. Marami palang kinalawang. Ang kwento pala ng may-ari nito nung pumunta dito kanina ay nasukahan daw ng pusa. Kaya yun, nag-short na yung Okay na. So ikakabit ko na lang to. Tapos nagpalit na rin tayo ng mga potentiometer dyan. Saka mga okay na din yun. Balita, naging successful yung paggawa natin ito. Kumbaga isang salpakan, one click. hindi pala one click. Actually may problema sa relay.
Ang naging problema sa relay, pag on mo, lumalagatob agad yung speaker, kumakalabog agad. Kaya pinalitan ko. Mamaya i-demo natin kung bakit. Pero sa ngayon, yan, okay na. Baba natin, then ilipat natin sa left channel. Yan. Uy, walang sounds. Naloko na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit sinabi kong sira tong relay. Okay? Tanggalin natin yung ano. Dito tayo. Yan. So, ito yung pinaka-switch ng relay. Itong dalawa. Ito naman yung, ay, kita. Ano ba yung sinasabi ko? Hindi nakita. Ito yung sa supply. Kumbaga sa coil ng relay. Ito naman yung sa switch. Tingnan nyo, dapat hindi mo napapalo yan. Pero pag tinister mo, lapit tayo dito. Pag tinister mo kasi nakadikit na yung ano. Oh, wala. Dapat ganun kasi naka-off pa yung contact niya. Yung kabila naman meron na. Kaya nung inon ko, kumakalabog na agad. Nasisira din pala itong relay. Ang liit ng relay, oh. So, ayan. Wala akong bagong 24 volts kasi ayan ang value niyan ay 24. Ayan. Hala, ayaw mo luminaw. Ayan. Ayan. 24 volts. Ayan. Ayan. Kaya naman, ang hirap naman ito i-ano. Ayan. 24 volts siya. Ayan. Ayan. So, nakakuha tayo dito sa board na ayan. May board ako dito ng ano, tamang-tama 24 volts din siya. Kaya asa na ba yung tatak nito? Ayan, o. So kinuha ko yung isa. Dito yan sa sticky amplifier ko. So yan na yun. Mas matibay pa yan kasi original. Kumpara dun sa ano, mas malaki siya, oh. Tingnan nyo. Diba? Mas malaki siya. So ayos na. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Yung mic ko lang na-testing ko na rin. Yung mga DSP na-testing ko na rin. I-tornilyo ko na lang yan. Saka i-fix ko na lang. Okay? Maraming salamat mga boss. At sa wakas uusad na rin uli yung pila natin. God bless po sa ating lahat.